Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-Tech Dudes and Tech Dudettes. Welcome again to my channel. So summer na naman, balik na naman tayo dito sa may aircon series natin, and bibigyan ko kayo ng mga tips and mga recommended settings kung paano natin mapapatipid and magagamit pa rin yung aircon natin ng efficient and talagang makakatipid pa rin tayo kahit papaano, no? Marami pa rin kasi sa atin na hindi marunong or hindi ganong alam kung paano gamitin yung mga aircon natin, especially yung mga kung paano yung mga settings, kung ilang square meters ba yung paggamit, yung paggagamitan, and ilang HP ba dapat kailangan gamitan yung kwarto na yun or yung room na yun. So bali, ito yung mga tips na ilalatag natin ngayong araw na to. Bali, ang pinakauna natin gagawin is dapat na alam natin kung ilang square meters ba dapat yung room natin. Kasi kung hindi natin alam kung ilang square meters yung RAM natin, hindi natin malalaman kung ilang HP or kilojoules yung bibili natin na power ng isang aircon or ng aircon natin. And kung na-determine na natin kung ilang square meters yung room natin and kung ilang HP ba dapat yung bibili natin, may kita habit na laging mag-add ng 0.5 sa HP ng aircon natin, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi pag na-underpower yung aircon natin sa room natin, may hirapan yung compressor, may hirapan yung makina ng aircon natin, and magkakos yun ng mataas na electric bill. So may kita habit na mas mataas yung HP ng aircon natin sa room na paggagamitan natin. So keep it clean yung second tip natin, kasi pag marumi na yung mga filter natin, yung marami ng alikabok, marami ng yung parang gel type dun sa loob ng aircon natin, dapat pinapalinis natin to ng at least 6 months or 1 year. So basic basic rule natin dapat yun. Kung hindi naman gamit na gamit, kahit 1 year, pwede na yun. Pero kung gamit na gamit, at least 6 months yung paglilinis or ipapalinis natin yung aircon natin. Pwede naman natin gawin yun kung kaya nyo yung mga procedure kung paano talaga lilinisin, and syempre yung ibang mga aircon mabibigat, kailangan talaga ng tulong. So maghahanap talaga kayo minsan ng technician na kayang-kayang gawin yun. Isa pa kasi, kapag marumi yung mga filters natin, magkakos din siya ng malaking konsumo sa kuryente, kasi may hirapan humigop yung mga filter natin, no? So ang tendency niya, tatakbo siya ng tatakbo, under yung compressor natin or yung makina, and yun nga, magkakos talaga siya ng high electricity cost, and malaki babayaran natin sa Meralco. So bali, tip number 3, yung thermostat, no? So ang basic talaga natin is 25 degrees talaga yung pinaka common, and below that or up that yung temperature niya, depende na lang sa inyo kung gaano kalamig or gaano katamtaman yung lamig ng aircon na isa-set natin, no? Kasi every press natin ng lower temperature, syempre mag-work yung compressor natin, tatakbo siya ng tatakbo, and hanggang sa ma-reach nga yung temperature na gusto natin. So ang basic rule is 25 nga talaga, and kayo na lang mag-a-adjust kung kaya nyong tiisin yung lamig or yung pinaka-comfortable na lamig para sa inyo. Also, yung 25 temperature pataas na settings natin, mas makakatipid pa rin tayo ng paggamit ng aircon natin, kasi nga hindi gano'n tatakbo yung compressor. And yun nga, titimplahan nyo na lang kung gaano yung pinaka-comfortable na paggamit nyo ng aircon or yung lamig niya. Tip number 4, i-seal natin dapat talaga yung mga gaps, no? Yung mga singit-singit, yung mga pintuan natin, yung mga labas-pasok, yung mga ganyan, no? Dapat
sealed talaga siya. So bago ikabit talaga yung aircon, dapat kinonsider na natin yung mga gagawin na yan para hindi ganong aksayado sa kuryente pag gamit ng aircon. Kasi syempre pag lumalabas yung aircon, yung lamig ng aircon, magkukos siya ng palaging aandar yung aircon natin kasi hindi pa niya marireach yung temperature na sinet nyo. Kaya mas maigi talaga nakasealed yung mga gaps and yung sa pintuan para mas mabilis mapalamig lalo yung room natin. Tip number 5, kung mainit sa lugar nyo, make it sure kung ipapakabit nyo pa lang yung aircon nyo, nasa bandang lilim siya, no? Kasi syempre, mas mainit yung compressor natin, mas mahihirapan siyang magpalamig sa loob ng room natin. And also, kung nagawa nyo na yon, pag okay na, nakalagay na sa shade yung aircon natin para hindi gano'n siya mahirapan magpalamig, need pa rin natin maglagay ng black curtain kung naaarawan yung kwarto natin or yung room na yon para hindi ganong umexit yung lamig, no? Para nakukulob lang siya. Sa gayon, hindi ganong mahihirapan talaga yung compressor. Tip number 6, ako kasi sineset ko lang siya ng around 25 or 26 degrees and nag-run kami ng clip fan para medyo tipid pa rin and nakatodo yung yung fan ng aircon natin para mas mabilis siya mapalamig. And also yung yung mga clip fan or yung mga ceiling fan natin, madidistribute niya ng maayos yung hangin and sa gayon mas mabilis mapapalamig yung aircon natin kahit mababang temperature lang siya or may yung tamang-tamang temperature lang siya like 25 degrees or 26. Tip number 7, ito naman yung kung lalabas kayo, no? Kung lalabas kayo, huwag nyo nang papatayin yung aircon kung naka-on yung aircon nyo, no? Kung lalabas kayo ng at least mga 1 hour or 2 hours, huwag nyo nang patayin yung aircon nyo. At ang gawin nyo na lang is taasan nyo yung temperature for at least mga 27, 28 para pagbalik nyo malamig pa rin. Hindi siya katulad ng pagbalik nyo, i-on nyo uli yung aircon, so mas mahihirapan na naman magpalamig yung aircon kasi nga uminit na naman dun sa loob ng kwarto nyo. So mas okay talaga na i-leave talaga yung room natin, naka-on yung aircon for at least higher temperature like 27, 28. At least hindi ganong hirap yung makina ng compressor natin pag balik natin. Pwede naman natin kasing babaan uli yung compressor natin, for example like 25 pagbalik natin para hindi ganong hirap yung makina or yung compressor natin. So sa ganun makakatipid lalo tayo sa kuryente. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next videos natin na gagawin. Thank you and God bless.